Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kabundukan, may nakatirang batang ang pangalan ay Lira. Isang masayahing siyam na taong gulang na mahiling maglakad-lakad sa bukid tuwing hapon. Ang buhok niya ay maiksi at palaging nakaipit sa likod ng tainga. At ang mga mata niya ay bilog na laging puno ng pag-usisa. Wala siyang kapatid, kaya't ang karamihan ng oras niya ay ginugugol sa paglalaro sa labas, paghabol ng paru-paro, at pakikinig sa kwento ng hangin. Isang araw, habang naglalakad siya sa pilapil pagkatapos ng ulan, may napansin siyang kumikislap sa lupa. Nang kanyang lapitan, nakita niyang isa pala yung buto ng mangga. Malinis, makintab, at tila bago lamang galing sa prutas. Kinuha niya ito, pinunasan sa dulo ng kanyang damit, at ngumiti. "Pwede kitang itanim," bulong niya, "para may kasama ko araw-araw." Habang nakatingin siya sa buto, bigla siyang may narinig na boses mula sa likod. "Akin yata yan." Napalingon si Lira at nakita ang batang lalaki na halos kaedad niya. Medyo mas matangkad ito, kayumanggi ang balat, at may dalang lumang slingshot. Ngunit malumanay ang tingin nito, parang hindi sanay magalit. "Akin yan," ulit ng bata. "Ako ang kumain ng manggang yan kanina." Nahiya si Lira. "Ay, pasensya. Akala ko po walang may-ari." Ngumiti ang bata. "Okay lang. Gusto mo bang itanim natin?" At doon nagsimula ang pagkakaibigang hindi nila inaasahan. Naglakad ang dalawang bata papunta sa isang bakanting lote na malapit sa ilog. Lugar na walang nakatira at madalas lang dinadaanan ng mga naghahakot ng kahoy. Doon ay may maliit na hukay sa gilid. Ebidensya na may tumangkang magtanim dati pero hindi nagpatuloy. "Dito natin ilagay," sabi ng batang lalaki habang lumuhod. "Ano nga palang pangalan mo?" tanong ni Lira. "Amiel," sagot niya. "Ikaw?" "Lira." Inilagay nila ang buto ng mangga sa gitna ng lupa. Tinabunan ng dahan-dahan. At pagkatapos ay naghahanap sila ng bote para lagyan ng tubig. Nang makakita si Amiel ng lumang garapon na may natitirang tubig ulan, agad niya itong dinala. Maingat nila itong ibinuho sa lupa, sabay na patingin sa isa't isa. "Tingin mo tutubo kaya?" tanong ni Lira. "Oo naman," sagot ni Amiel na may kumpiyansa. "Basta lagi nating didiligan." At sa hapon na yon, tila may bago silang misyon sa buhay. Simula noon, araw-araw magkasama ang dalawa para bisitahin ang tanim nila. Minsan ay nagdadala si Lira ng tinapay. Minsan naman si Amiel ang nagdadala ng asin o ng sipol na kahoy. Habang dinidilagan nila ang lupa, nagkukwentuhan sila tungkol sa pangarap nila. "Ako, balang araw gusto kong maging guro," sabi ni Lira isang hapon habang sinisipat ang lupa. "Ako naman," sagot ni Amiel habang pinupunasan ng putik sa kanyang tuhod. "Gusto ko maging sundalo para maprotektahan ang baryo natin." "Bakit sundalo?" tanong ni Lira. "Para din na matakot ang nanay ko. Lagi kasi siyang kinakabahan pag maraming balita sa labas." Natahimik sandali si Lira. Hindi niya alam kung ano ang isasagot, kaya tinapik niya ang balikat ni Amiel. "Huwag kang mag-alala. Pag lumaki ang puno natin,
magiging masaya at ligtas ang pakiramdam ng nanay mo. Parang may bantay na mabait. Ngumiti si Emil. Oo nga no. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumatatag ang kanilang pagkakaibigan. Tila isang maliit na binhi na dahan-dahang tumutubo. Isang umaga, pagdating nila sa bakanting lote, napansin ni Lira na may maliit na birding dolo na lumalabas mula sa lupa. Emil, tignan mo! Sigaw niya. Dali-daling tumakbo si Emil at nang makita niya ang maliit na usbong, napanganga siya sa tuwa. Tumubo na. Tili niyang halos mapatalon. Napayakap sila sa isa't isa. Masaya at puno ng pag-asa. Kahit na maliit pa ang puno, pakiramdam nila ay may nagawa silang malaking bagay. Mula noon, ay mas naging masigasig sila. Pinoprotektahan nila ang usbong mula sa kalabaw na minsang paikot-ikot, mula sa batang naglalaro ng bato, at maging mula sa sobrang init. Lumipas ang ilang buwan, ang maliit na usbong ay naging munting puno. May 4 na dahon. Manipis ngunit matatag ang tangkay. Tila ba nakangiti ito sa kanila araw-araw. Dumating ang tag-init. Naging tuyo ang ilog. Naging alikabok ang lupa. At marami sa halaman sa paligid ay nalalanta. Si Lira at Emil ay halos araw-araw kumukuha ng tubig sa malayong poso para lang madiligan ang kanilang punong mangga. Isang araw, nang dumating sila, napansin nilang tuyo ang lupa sa paligid ng puno. Ang mga dahon ay medyo nakayuko, tila pagod na pagod. Lira, parang mamamatay na, sabi ni Emil halatang nalulungkot. Hindi pwede, sagot ni Lira, sabay takbo papunta sa poso. 2 timba ng tubig ang pinaghirapan nilang dalhin, kahit mabigat para sa maliliit nilang braso. Ngunit nang maibuhos nila ang tubig, tila nagliwanag ang puno. Unti-unting bumalik ang sigla ng mga dahon. Kaya natin to, Emil, bulong ni Lira habang hinihingal. Hindi tayo susuko. Ngumiti si Emil. Hindi tayo susuko. At totoo nga, hindi sila sumuko. Lumipas pa ang taon at ang punong mangga ay naging mas mataas kaysa sa kanila. Dahan-dahan itong lumaki at lumapad hanggang sa maging sadyang malilim na lugar kung saan sila madalas umupo. Naging tambayan nila kapag gusto nilang magkwentuhan, mag-aral, o magtago mula sa init ng araw. Ngunit dumating ang panahon na kinailangan ni Emil na lumipat ng tirahan. Ang tatay niya kasi ay nagkaroon ng bagong trabaho sa kabilang probinsya. Sa unang beses na sinabi ito ni Emil kay Lira, nanahimik si Lira. Pinipigil ang umiyak. Kailan ka aalis? Tanong niyang pabulong. Sa katapusan ng buwan. Inilapat ni Emil ang kamay sa punong mangga. Pero babalik ako. Nangangako ako. At hindi ko pababayaan ang punong to. Paano kung malayo ka? Tanong ni Lira. Ngumiti si Emil. May harong lungkot ang mga mata. Dito ka na lang palagi. Habang nandito ka, nandito rin ako. Napaluha si Lira. Pero ngumiti pa rin. Promise mo yan, ha? Promise. Dumating ang araw ng pag-alis. Hinatid ni Lira ang pamilya ni Emil papunta sa sasakyan. Tahimik lamang siya. Hawak ang maliit na supot na ibibigay sana niya bilang regalo kay Emil.
Isang lumang panyo na binordahan niya ng maliit na disenyo ng dahon ng mangga. Lumapit si Emil sa kanya. "Lira, salamat sa lahat ha." "Salamat din," sagot niya na halos hindi marinig. Inabot ni Lira ang panyo. "Para hindi mo ako makalimutan." Ngumiti si Emil. Iniipit ang panyo sa bulsa. "Hindi kita makakalimutan. Hindi rin ang puno natin." Sabay silang tumingin sa malayo, sa direksyon ng puno ng mangga na nakatayo't sumasayaw sa hangin. At umalis na si Emil. Lumipas ang mga buwan. Sinunod ni Lira ang pangako. Araw-araw, binibisita niya ang punong mangga. Dinidiligan niya ito. Nililinis ang paligid. At minsan ay kinakausap niya pa na para bang kaibigan. "Emil," bulong niya habang nakasandal sa puno, "baka bumalik ka na. Ang laki-laki na ng puno natin." Lumipas sa mga taon, naging dalagita si Lira. Naging mas mataas ang puno. At sa wakas, may lumabas na mga bulaklak. At kalaunan, ang mga bulaklak ay naging mga unang bunga ng mangga. Maliliit, berde, at marami. Kinilabutan si Lira sa tuwa. "Ang galing mo! Ang dami mong bunga!" Ngunit kahit gaano siya kasaya, palagi pa rin siyang napapatingin sa daan. Umaasang darating ang batang nagngangalang Emil na dala ang pangakong babalik. Isang dapit hapon, habang si Lira ay nakaupo sa ilalim ng puno, narinig niya ang tunog ng mga yapak mula sa likuran. Hindi niya agad nilingon dahil sanay na siya sa mga nagdaraan. Pero nang marinig niya ang isang boses na hindi niya narinig ng maraming taon, tumigil ang mundo niya. "Lira?" Napatayo siya agad. Nang lumingon siya, tumambad sa kanya si Emil. Mas matangkad, mas binata, ngunit may parehong ngiti sa mata. "Emil?" Ngumiti si Emil at naglakad papalapit. "Bumalik ako. Sabi ko naman sa'yo eh." Hindi napigilan ni Lira ang mapaluha. Tumakbo siya at niyakap si Emil ng maligpit. "Akala ko nakalimutan mo na," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Hindi," sagot ni Emil habang nakangiti. "Paano ko makakalimutan? Araw-araw nasa bulsa ko tong panyo mo." Dinukot niya mula sa bulsa ang lumang panyong may borda ng dahon ng mangga. Medyo kupas na, pero malinaw pa rin ang disenyo. Napangiti si Lira. Sabay silang lumapit sa punong mangga, na ngayon ay malaki, malilim, at puno ng hinog na bunga. Parang inaantay nila talaga ang muling pagkikita. Umakyat si Emil sa isang sanga at pumitas ng isang mangga. Inabot niya ito kay Lira. "Para sa'yo." Tinanggap ni Lira ang prutas. Tinitingnan ang kulay dilaw at mabangong balat nito. "Tandaan mo," sabi ni Emil, "ito ang bunga ng pagkakaibigan natin." Habang kumakain sila ng mangga sa lilim ng puno, naramdaman ni Lira na parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga araw ng pagtatanim, pagdidilig, pagtawa, at pag-asa. Ang puno ay naging simbolo ng lahat ng yun. At sa gabing yun, habang lumalamig ang hangin at dahan-dahang lumulubog ang araw, alam nila na ang punong mangga ay hindi lamang bunga nila, kundi bahagi ng buhay nila na hindi mawawala. Hanggang sa lumaki sila, naging tambayan nila ang punong mangga.
doon sila nagkukwentuhan. Doon sila nagpaplanong muli. At minsan, doon sila nagpapaalala sa isa't isa kung gaano kahalaga ang simpleng bagay na pinaghihirapan. Tulad ng isang maliit na buto na tumubo at naging malaki. At sa bawat gabing napapatingin si Lyra sa kalangitan, alam niya na sa ilalim ng punong yun, nagsimula ang kanilang kwento. At doon din mag-uugat ang mga bagong pag-asa. Katulad ng tunay na pagkakaibigan, lumalago, lumalalim, at hindi kailanman nawawala. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento't Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.